Minutes on the car and he's dead. What's going on? Yeah. Hello. Vlog. Hello, Sunday morning. It's Sunday morning. January the 21st, 22nd, Sunday. So, So, ayan yung video na to ay ng time na to is wala kaming kuryente from 9 in the morning hanggang 3 in the afternoon. So, super blackout kami today. Kaya sabi nga ni Jerry, lumabas na lang kami kasi nga syempre sobrang init. Tapos sabi ko, ano nang gagawin natin sa labas? Sabi niya, mag-window shop lang daw kami. Kumbaga parang magpapatay lang kami ng oras sa labas, magpapalipas kami ng oras, tapos babalik na lang kami daw dito sa apartment kapag may ilaw na. So bago kami lumabas, tinanong muna namin dito sa guard kung hanggang ano oras talaga. So kung nakikita nyo ay inaayos talaga nila yung kuryente, kasi nga kung bakit inaayos nila to dito, kasi may mga nadisgrasya na dito nakaraan sa poste dito banda sa isang hardware. Na disgrasya dito ang isang lady driver, tapos death on the spot siya. So ang ginawa nila, tinanggal nila yan, tapos may tinanggal doon malapit sa amin na poste. Kaya ngayon kung nakikita nyo, nandito sila kasi nga yon ang nag-cause ng death ng isang lady driver na sumalpok dito sa puno ng poste. Kaya ayon, tinanggal na nila dito yung poste, tapos ayan, naglatag sila ng panibagong wire. So super late upload to ang aking video kasi nga nakalimutan ko dahil madami akong mga video. So kung nakikita nyo, may orange box, ito yung orange box yan, dito nahulog yung sasakyan at diyan namatay yung lady driver. So ayan, pagkagaling namin doon is syempre nag-kape dito si Jerry sa Dunkin Donuts dito sa may Taytay Palengke. So ako ng mga time nito naka face mask ako kasi nga malaki yung pasa ko sa mukha. So madami nakatingin sa akin, lalo na yung mga nagdi-deliver ng parcel sa bahay kapag may order kami online. Nakatingin sila sa akin dahil nga yung mukha ko is may pasa dahil nga sa pagpabunot ko sa aking wisdom tooth. So binilhan ako dito ni Jerry ng isang Bavarian kasi nga hindi ako pwede kumain ng matigas pa dahil kung nakikita nyo yung mukha ko is pasa pa. So ayan, wala akong ngipin, kaya ng mga time na to, ito yung unang session ko ng surgery ng aking wisdom tooth at saka sobrang namaga siya. Siguro mga 7 days bago siya nawala, kaya ayan yung mukha ko. So sobrang hirap kumain pala pag wala kang ngipin. So ayan, pagaling namin doon, nagkape na siya, diba? Tapos na siya nagkape, nakakain na kami ng donut. So pumunta kami dito sa Mr. DIY. So madami ditong mga kung ano-ano dito. So nag-ikot-ikot lang kami dito. Parang pampalipas oras ba? So hindi ko alam kung anong magagawa na ito sa amin. So nang mga time na to is may konti kaming ayuda galing sa anak ni Jerry. So nagpadala nito noon sa amin si Holly. Tsaka ayun, bumili kami dito ng mga ilang mga utensil sa bahay kasi nga gusto ni Kano bumili na kami ng bagong kawali kasi nga yung aming non-stick ay medyo sira na. So ayan, tiningnan namin dito yung presyo, kaso lang sobrang mahal naman dito, kaya sabi ko sa kanya mag-order na lang ako sa online o order na lang ako sa TikTok shop. Kaya ayun, hindi kami bumili dito kasi nga sobrang mahal yung isang pirasong kawali, parang kulang-kulang 600 pesos. Sabi ko sa kanya sobrang mahal talaga.
So, ayan, umikot kami dito ng umikot. Tapos, syempre, kumbaga nagtitingin-tingin kami ng mga presyo. So, ayan, sobrang mahal, diba? May 500. Ang pinakamaliit nila, 350. So, sabi ko kay Kano, mayroon doon sa TikTok shop. Sabi ko, mayroon doon tag 100 plus lang. Tsaka maganda naman yung reviews. Sabi ko, so doon na lang tayo pipili. So, ayun, nag-window shop lang kami dito. Tapos, ang ano na ito mamaya kasi syempre nagutom kami dahil nagkakape kami. So nagde-decide na naman kami nitong pupunta sa SM Taytay kasi na mga oras na to siguro mga 10:30 pa lang to ng umaga kasi nga maaga pa kami lumabas ng bahay. Maaga kami umalis mga 9 o'clock dahil sabi ko nga wala kaming kuryente. So ayan, so iniwan namin yung bahay namin na walang ilaw doon at saka yung aso lang. So, iniwan namin doon at nagtaripas kami papunta rito. Kasi, pag wala talagang kuryente dito sa Metro Manila, ay hindi ka talaga ditong mabubuhay. So, wala naman kaming pwedeng matambayan doon. Dahil wala namang mga punong kahoy doon, maliban lang sa puno ng saging. Kaya yon lumabas na lang talaga kami. At wala naman talaga kaming balak pumunta dito, no, para kung manguwa-nguwa ng kung ano. Pero, syempre, kapag nakapunta ka dito, ayan, may mabibili ka talaga kahit ayaw mong bumili. So, may nabasag siya na baso at hinahanap niya dito yung malaking baso na binili ko na nabasag niya pero wala dito. So, sabi ko sa kanya doon ko kasi yun binili sa kabila. Sabi kong ganon. So, ayun, naghahanap-hanap kami dito. Tingin-tingin lang ba? Pampalipas oras nga. Get the first So, ayan, one, huh? siguro tumagal na kami dito sa Mr. DIY ng mga 30 minutes pero wala pa kami nabili. So, ako kasi kung ano-ano yung nakikita ko. Ayan, sabi ko may maliit na food cart pala dito. Ay, food cart o trolley, ano ba tawag niyan? So, ayan, ako kasi wala ako sa ayos talaga pag namili. So, ang ginawa ni Kano bumili siya ng mga kutsara, mga spoon and fork. Tapos ayan, may nakita akong ganito pero ayaw niya kasi nga yun na naman yung gagawin ko daw dyan. Pero sabi ko nga parang maganda siya, diba? Kaso wala namang space sa bahay so hindi namin to nabili. So ayan, ang kanyang mga binili naman hindi ko maintindihan. So baonan, so sabi niya sa akin papalitan niya daw yung mga baon nandun na nilalagyan na daw niya ng mga food kasi may mga sira na. So, ayun, mga disposable kasi yung mga binibili ko. So, ayan. Tapos, ayan, bumili kami ng lagayan ng dispenser ng spoon and fork. Tapos, ayan, may nakita kami ditong payong. Gusto niya bilhan ng payong yung maliit na bata doon sa amin. Pero, yung nanay at tatay noon, hindi kami bati. Tapos, sabi ko, galit yun sila sa akin. Kasi nga, nireport ko sila dahil sa aso nila. Kasi, diba, nagasakit si Jerry noon dahil sa sobrang ingay ng aso nila. So, ang payong na to is 100 plus ang isang piraso. Sabi ko sa kanya, sobrang liit ng payong tapos 100 plus ang kanyang price. So, ayan, tiningnan niya pa talaga kasi nga baka nga naman mali. So, 100 plus, 159 parang ganon, 109 basta 159 parang ganon. So, ayan, nagpunta kami dito sa kabila at may nakita kami ditong kutsara kasi nga ang ibang kutsara namin sa totoo lang parang nawawala kasi minsan nakakalimutan niya, siguro nalalaglag niya sa basurahan. Tapos ayun, sabi ko sa kanya kailangan namin ng tong kasi yung tong namin sa bahay yung maiksi ba, tapos pag nagprito ka ay matatalsikan ang iyong kamay ng mantika. So ito gusto ko nito pero ayaw niya kasi nga sabi niya isang peraso lang daw. So may hinahanap kami dito na terno na fork and spoon. So ayan, tapos kung nakikita nyo yan, may nabili ako dyan na parang balahibo na ano ba kasi nga pag nag-online selling ako sa TikTok, ginagamit ko siyang pang background. So ito yung gusto ko, yung black na color ng pork pero ayaw ni Kano, gusto niya yung white. Tapos ayan, nakabili nga kami dito ng tongs. Ewan ko, sabi ko parang mas mahal pa dito kaysa sa online pero syempre nandito na kami at
Nag-ikot-ikot lang kami at saka yung mga nabili namin puro lang panggamit sa bahay, Tupperware, kutsara, tong, tapos ayun balak pa namin bilan si Karina ng tulugan niya, kaso lang baka hindi naman si Karina matulog sa tulugan niya kasi gusto ni Karina sa sahig lang, so hindi na lang kami bumili. So sabi ko sa kanya, papunta kami ng SM, dadalhin namin yung bag na galing sa DIY. So sabi ko dapat pala hindi muna tayo na malingki kasi bit natin tong bag na to papuntang DIY. So ayan siya, napagod na siya pero busog naman na kami. So ayan, tapos siyempre ako wala akong magawa, punta ako dito sa elevator tapos magpapapicture ako sa kanya. So ayan, sabi ko sa kanya, siya naman kasi nga para baga tawag nun, ang tagal ng oras. Gusto na din namin umuwi. Kaso na mga time na to, mga 12 o'clock pa lang to. So, 12 o'clock pa lang. So, syempre, magtatanghalian, diba? So, sabi ko sa inyo, kapag lumabas ng bahay, kaway, walang kuryente sa bahay nyo. Sabi nyo, makakatipid kayo pag nasa labas. Hindi naman kayo nakakatipid sa labas. Kasi, syempre, pag nagutom kayo, bibili kayo ng pagkain, diba? So, alangan naman hindi kayo kakain. So, ayan, sabi ko, sakay siya sa elevator. Kasi nga, kukuhanan ko siya ng picture. So, ayan. Tapos, sabi ko, pagpunta niya dun sa kabila, saka ako siya pipicturan. So, ayan, natatawa yung mga tao sa mga ginagawa namin kalokohan dito. So, na mga time na to, kung nakikita nyo, may mga design pa dito ng mga pang Chinese New Year. Kasi nga, syempre, Chinese New Year pa tong video na to. Pero ngayon ko lang siya na-i-upload kasi nakalimutan ko. Pero ng time na to, basta ang alam ko ng time na to, wala kaming kuryente. Pero nagbayad kami sa Meralco, 'di ba? So ayan, sa kakaikot-ikot namin dito sa SM ay nagutom na kami. Kaya yon, bumili kami ng pagkain sa Chowking. Ang sarap sana ng Chowking. Kaso lang hindi ko talaga ma-enjoy ang aking pagkain. So, nang mga time na to may nakaupo nito sa likod ko na 2 marites, 3 marites sa tayon at sabi nga nila sa akin ay binugbog daw ako ng asawa ko kasi nga may pasa yung mukha ko. So, syempre ako mapagpatol ako kaya sabi ko sa kanila hindi ako binugbog ng asawa ko, nagpabunot ako ng ngipin. So, nang time na to after namin kumain doon, bumili si Kano dito ng ice cream at syempre ako dahil hindi ako makakain ng may nuts, plain lang yung binili niya sa akin. Hindi talaga ako nakaka-enjoy ng mga time na to at lagi kong tinatago yung mukha ko kasi nga napapagkamalan ako, nabugbog ako ng asawa ko. Alam nyo naman dito sa Pinas, may issue talaga dito yung mga tao. Makita ka lang na may pasa, akala nila nabugbog ka na. So, ayan, dala-dala nga ni Jerry yung ice cream na binili niya at syempre, sabi niya, uupo muna kami dito sa SM kasi nga syempre ayaw niya yan kumain na naglalakad. Ako kasi kaya kong kumain na naglalakad. So, dito kami umupo sa gilid, yung nakikita ba namin yung mga dumadaan na mga bus at mga jeep. Ang ganda na dito ng SM, sabi ko sa kanya. Sabi ko, maganda na palang SM ngayon kasi nga pinarenovate. Kasi ng mga nakarang buwan, close ito close yung food court kaya pala pinaganda nila. So ayan, kaya gustong gusto dito ni Jerry kasi parang nawawala daw yung stress niya kapag nandito siya, kumbaga nakaka window shop siya, kaya pag naboboring siya sa apartment pupunta lang siya dito. Malapit lang kasi ito sa amin, kung hindi traffic mga 15 minutes lang, one way lang. Kaso lang pag traffic, ayun medyo matagal, tapos kapag traffic medyo mahal maningil to mga tricycle na to, daig pa nila yung taxi. Galing kasi sa bahay papunta dito sa SM Taytay, 150 ang kanilang singil. Tapos kapag traffic, mag-a-add ka pa ng 20. Pero kapag mag-commute ka, pwede ka naman mag-commute ng 25 or 15 pesos. Yun nga lang, maglalakad ka galing sa apartment namin hanggang sa tulay. At syempre, kung mainit, di ba nakakaawa naman. Kaya ang ginagawa namin, nag-i-special na lang kami papunta dito. Kaso lang, sobrang mahal nga ng singil nila. Or minsan naman, kapag binayaran mo sila ng buo yung pera mo, sasabihin nila wala silang barya, sumatik, ang matitira doon tip na. Kaya kailangan pag pumunta kayo dito, kailangan tawag nun, eksakto lang ba yung ibabayad. So, ayan, nandito na kami sa bahay. At syempre, ito nga yung aking nabili. Kung nakikita nyo, mayroon kaming Tupperware. So, yan yung nabili namin. At saka, syempre, yung mga iba-iba pa dyan, mga kutsara at mga kung ano-ano pa. So, ayan.
So, sobrang konti lang yan kasi nga yan lang naman yung binili namin. Tapos yung lagayan ng mga mantika, yung mga sabit-sabitan. Tapos ito lagayan ng mga kutsara at tinidor. So, yun lang yung binili namin. Bye-bye!